Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang dalawang batas na maggigiit daw na Pilipinas ang may-ari ng West Philippine Sea. Isa na dyan ay ang batas para gumawa ng mapa na nakadetalyeng pasok sa teritoryo ng ating bansa ang naturang karagatan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tuluyan ng naisabatas ang Republic Act No. 12064 o Philippine Maritime Zones Act at RA No. 12065 o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Sa ilalim ng Philippine Maritime Zones Act, tutukoy ng sakop o maritime domain at exclusive economic zones ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Layunin naman ng Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na magtakda ng ruta sa karagatang sakop ng Pilipinas at airspace na maaaring daanan ng foreign ships at aircraft. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang magiging biyahe ng mga barko at air transport habang napamonitor din ng bansa kung sumusunod ang mga ito sa navigational regulations maging sa air rules at flight safety and protocols. The designated archipelagic sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. Binanggit din ng Pangulo na makaaapekto ang bagong batas sa existing domestic laws at regulations sa national at local level. Kaya pinare-review na sa mga maaapektuhang ahensya at LGU ang kanilang mga panuntunan. Ang Philippine Coast Guard ang mangunguna sa pagpapatupad ng bagong batas. Paliwanag ni Senador Francis Tolentino, magiging epektibo ang Philippine Maritime Zones Act 15 araw matapos malathala sa Official Gazette. Pero ang ASL o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act kakailanganin pa ng mas mahabang panahon. Kailangan pa kasi itong aprobahan ng International Maritime Organization. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.